Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan niyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi po kayong updated sa mga paparating pa na upload. Amara POB. Can we take things slow? I mean, kakabalik ko lang kasi And about sa parents natin? Halos hindi ko na matuloy kung ano man ang sasabihin ko. Pero, nagets naman niya. No problem, sweetie. Pagkasabi niya noon, ay agad niya akong kinuha at sa isang iglap, nakakandong na ako sa kanya. Leon, sabi ko take things slow. Ang paalala ko sa kanya. At napatingin naman ako sa paligid. Wala namang masyadong nadaan at medyo malayo naman ng konti ang distansya ng sasakyan ng alipores niyang nakasunod sa kanya. Hinawakan niya ako sa batok para lalong mapalapit ang aming mga mukha sa isa't isa at ang isa naman niyang kamay ay nasa may likuran ko na nakayakap and ano nga bang kasunod. We both close our eyes and share a kiss again. Napakapit ako sa balikat niya para sabayan ang galaw ng mga labi niya. Ayan na naman, hindi ko naman mapigilan. The wetness began to spread down there. Ang init na naman ng pakiramdam ko dahil sa ginagawa niya sa akin. And at the same time, ramdam na ramdam ko ang kanyang katigasan. Aaminin ko, gustong gusto ko din ito. It feels so good na maramdaman muli ang kakaibang damdamin na tanging siya lang ang nagpaparana sa akin. Although, may mga ilan-ilan lalaki ang nagtangka na pormahan ako nung nasa Maynila pa ako. Hindi ako nag-e-entertain ng kahit sinong magtangkang maligaw sa akin. Isa pa sa mga dahilan ko kung bakit ako nakapag-resign sa trabaho dahil para makaiwas sa mga lalaking nagkakagusto sa akin. Kaya siguro hindi ako ma-turn on o ma-attract sa mga iba dahil siya lang wala nang iba ang pwedeng gumawa sa akin ito. My heart, my mind, my body, my soul, and all of me belongs to him. Wait, parang quotes yun ha. Hindi ko na maalala kung saan ko nabasa yun dati. Holy shit, this is bad. Baka kung saan mapunta to at hindi pa din kami tapos mag-usap. Leon, Han, please stop. Ang sabi ko while we're kissing. Kailangan ko siyang pigilan agad at kung hindi, ay paniguradong hindi ko na din mapipigilan ang mapaungol because it feels so good and hot at the same time. Ang tagpo na nangyayari sa aming dalawa ngayon. I'm so turned on. Kahit pa sabihin, narabrab lang mahirap na. He stopped kissing and trying humping me. Pero kahit na tumigil na siya, ay damang-dama ko pa din ang katigasan ng pagkalalaki niya. What? Slow naman tong ginagawa natin Ang pagdadahilan niya. Bahagya naman akong natawa sa sinabi niya. Slow? Talaga ba? Tingnan mo nga yung eyes natin ngayon. Slow ba yung ganito? At pinasadahan ko pa ng tingin kung ano ang posisyon namin. Excited na kami He playfully said at nagsimula na naman siyang halik-halikan ang pisngi ko nang bigla kong naramdaman na parang may kumislot. Holy shit, nanlaki ang mga mata ko. Leon! Natawa naman siya sa kalokohang ginagawa niya bago muling nagsalita. Sweetie, hanggat hindi nakakapasok to, slow yun. My goodness, hindi ako makapaniwala sa definition niya ng slow. Napailing-iling na lang ako at umalis na ako mula sa pagkakakandong sa kanya. And buti naman, hindi naman niya ako pinigilan. Bumalik na ako sa pwesto ng upo sa tabi niya. Pwede ba, patapusin mo muna ako sa mga sasabihin ko? Ang seryoso kong sabi. May sasabihin ka pa pala, akala ko tapos na. Hindi ka na kasi agad nagsalita. Ang pamimiloso po niya. Nag-iisip pa ako dahil masyadong komplikado ang magiging setup natin. Ang napapa-high pitch ko na sabi. Dahil bakit parang pakiramdam ko ay parang wala lang sa kanya ang bagay na yon. Sweetie, ikaw lang naman nagpapakomplikado ng lahat Kung gusto mo, ora mismo,
Puntahan natin yung judge na kakilala ko. Magpakasal na tayo. Napatitig na lamang ako sa sinabi niya. Clearly this man doesn't know what take things slow means. Pero wait, papakasal? Magpapakasal? Are you serious at talagang gusto mo pang unahan yung mga magulang natin? Ang hindi ko makapaniwalang sabi sa kanya. Problema ba yon? Di gawin nating double wedding? Napanganga naman ako sa sinabi niya. Halos lahat talaga ay may sagot siya. Double wedding? Ang hindi ko naman makapaniwalang sabi sa kanya. Oo, double wedding. Two couples marry at the same time during the same ceremony. At talagang dinescribe pa niya ang ibig sabihin nun na parang hindi ko alam. Napapikit, napatingala at napasandal na lamang ako sa upuan. You don't understand me, ang sabi ko. Ano ba kasing problema? Ayaw mo bang magpakasal tayo? Ang dinig kong tanong niya habang nakapikit pa din ang mga mata ko. Dumilat ako at muling inalis ang pagkakalapat ng aking likuran sa upuan. Tumagilid ng upo para humarap muli sa kanya. Wala akong sinabing ayaw kong magpakasal sa'yo. Ang sinasabi ko, yung sitwasyon natin. Kapag kumalat ito, pwedeng malagay sa alanganin ang political career mo. Kahit sabihin pa natin na hindi tayo blood related, sa mga mata ng tao ay isang pamilya na tayo. Dahil una nilang nalaman ang tungkol sa relationship ng nanay ko at ng tatay mo. Hindi naman nila alam ang tungkol sa atin dati Nagpakawala naman ako ng isang malalim na buntong hininga at ipinagpatuloy ang aking mga iba pang nais sabihin. At ang isa pa, hindi ko alam kung paano ko ito i-explain kay mama about us. Ang medyo naiiyak kong sabi dahil sa totoo lang ay hindi pa ako nakakabawi kay mama. Tapos ngayon ay dadagdagan ko na naman ang kasalanan ko. Hinawakan ni Leon ang isa kong kamay at sinabing, Together, we'll get through this, sweetie. At hinalikan niya iyon. Napasmile naman ako sa ginawa niya. Kahit pa sobrang asar ako lagi sa kanya, huli naman niya ang kilig ko. At tama nga siya, winner nga siya sa puso ko. Tara na, ang tagal na natin dito. Nasira na yung schedule mo. Ang sabi ko, habang nagkakabit ng seatbelt. At mahirap na, kinikilig na naman ako. At baka mamaya, ako na ang kusang kumandong sa kanya. Sumunod naman siya sa sinabi ko. Ikinabit na din niya ang seatbelt niya at pinaandar na muli ang sasakyan. Tinanong ko si Leon kung ano ba ang maiitulong ko pero ang sabi niya ay wala na dahil naayos na din lahat ng assistant niyang si Emmanuel ang lahat ng kailangan sa pagbisita niya sa Little Angels Orphanage Children's Home. Parang nakonsensya naman ako na lagi ko siyang tinatawag na demonyo, satanas, and other bad names. Pero may puso din naman pala at natulong din. Akala ko puro pagpapapogi sa masa ang ginagawa nito. Pero come to think, dun pa lang sa part na ang aga niyang umalis sa bahay para pumasok ay masasabi ko na talagang busy siya at talagang ginagampanan niya ng maigi ang tungkulin niya bilang mayor ng bayan na ito. Parang lalo tuloy akong kinilig na malaman na lalaki ang assistant niya. It means, totoo ang chismis ni Clarissa na wala daw siyang nabalitaan na naging ka-fling nito simula na magkahiwalay kami. Pero curious pa din ako. Mula nang naghiwalay tayo, wala ka ba talagang naging ibang babae? Ang tanong ko sa kanya. Sweetie, ano namang klaseng tanong yan? Ang natatawang sagot niya habang ipinaparada ang sasakyan at nakarating na kami. Pagdating namin sa bahay ampunan ay nandoon nga ang assistant niyang si Emmanuel at gaya ng sabi niya na ihanda na nito ang lahat ng kailangan para sa gagawing pagbisita ng kanilang butihing mayor na si Leon Guevara na ngayon ay ewan ano bang pwede kong itawag sa kanya. Boyfriend ba ulit? Sa totoo lang, still not sure about this setup dahil alam kong hindi magiging smooth but bahala na. Nakahanda na din ang pagkain ng mga bata at ang mga madre naman
na namamahala sa ampunan at tanging presensya na lang pala ng kanilang mayor ang hinihintay dito. May mga volunteer din na nandito na tumutulong sa pag-aasikaso. Hindi ko maiwasang mailang dahil mula pagkababa pa lang namin ng sasakyan ni Leon ay pakiramdam ko ay iba ang tingin na ipinukol ng mga tao sa amin. Kaya hiniling ko muna kay Leon na kung pwede ay umalis na lang ako. Pwede bang umalis na ako? I mean, obviously, hindi naman ako kailangan dito. And need ko na ding mag-ready dahil papasok pa ako sa work. Ang bulong ko sa kanya. About that, pag-uusapan pa natin mamaya yan. Just give me an hour. May mga need lang akong kausapin. Tapos aalis na din tayo, okay? Okay, medyo parang alam ko na ang gusto niyang mangyari at bakit kailangang pag-usapan. Nahuhulaan ko na malamang ay hindi niya ako papayagan na mag-work sa resto bar ni Ninong Omar. Hindi pa man nagtatagal ang kaswitan namin ay nakakaramdam na ako ng inis. Pero hindi ko pwedeng ipakita dahil sa mga mamamayan nandito ngayon na ang tingin sa kanya ay sobrang bait, matulungin at higit sa lahat mapagmahal na mayor ng bayan na ito. Tumango na lamang ako sa kanya pero ang sabi ko ay hindi na ako sasama sa kanya sa pagkausap kung sino man ang kakausapin niya at tutulong na lamang ako sa pamamahagi ng pagkain na ngayon ay nakaset up na sa maliit na court sa lugar na ito. Katabi ko ngayon si Emmanuel at medyo nanghinayang ako dahil hindi pala siya tunay na lalaki. I'm not against sa mga LGBT community pero kasi talagang gwapo ang assistant niya. Pero walang magagawa. Kailangan nating i-accept ang life choice ng ibang tao because we'll all deserve to experience love fully, equally, without shame or compromise. Bakit hindi ka pa napasok sa opisina? 1 linggo na, nakaayos na yung pwestuhan mo doon. Nagulat naman ako sa sinabi ni Emmanuel. Like, seriously? 1 linggo na daw na nakaredy ang pwesto ko? 1 linggo pa lang akong nandito? So it means, pagkadating ko pa lang dito ay pinalano agad ni Leon ang buhay ko. Okay, level 2 na yung inis ko ngayon. Nginitian ko na lamang siya pero maya-maya ay nagpaalam na din si Emmanuel dahil need na daw siya ng boss niya para mag-take notes at biniro pa nga niya ako na dapat daw sundan ko siya para makapag-take notes ako dahil baka sa susunod ako na daw ang gagawa ng ginagawa niya. No choice, isang pilit ng ngiti na naman ang aking isinagot dahil nga hindi ako pwedeng magpakita ng anumang inis or any bad emotion. May 2 pa akong nakasama na 2 pang volunteer na namamahagi ng pagkain sa mga nakapilang bata. Nag-focus na lamang ako sa ginagawa ko. Madali lang namang natapos iyon dahil hindi naman ganong kalaki ang orphanage na ito. Nakaupo ako sa isang plastic stool chair sa gilid nang may mapansin ako. May magandang babae na pumukaw ng atensyon ko dahil nakita ko na pinapagilitan niya yung isang staff na nakatoka ngayon sa pamamahagi ng mga toys. Nakita ko naman na lumabas si Leon mula sa loob. Naglalakad habang kausap ang isang madre at nakasunod naman sa kanya si Emmanuel at ang isang bantay nito. Inikot ko naman ang paningin ko at aba, may bantay din pala ako. Nakita ko si Ruel na nasa gilid at kumaway pa ito sa akin nang makitang nakatingin ako sa kanya. Seriously? Binalik ko naman ang paningin ko kung nasaan si Leon. And seriously again? Yung babae na nakita ko kanina ay nasa harapan ni Leon, like what? Okay, level 3 na ang inis ko. Ibang-iba ang aura nito ngayon, unlike kanina na nung pinapagalitan niya yung isang staff. Medyo naiinis ako dahil grabe siya makasmile and like seriously, she's so fake. Kung makipag-usap siya ngayon kay Leon ay parang walang init ng ulo na dumating sa buhay niya kahit kailan at aba, may pagpalo pa sa braso ng honey ko. Ano kayang sinabi ni Leon sa babaeng ito at wagas kumakangiti? Kaya pala hindi niya sinasagot ang tanong ko kanina at patawa-tawa lang. Nakita ko naman na biglang
umalis na si Emmanuel at naglakad papunta sa may pwesto ko. Gutom ka na daw ba? Pinatatanong ni Mayor. Ang agad na tanong nito, sabay tabi ng upo sa akin. Talaga bang inutusan lang niya si Emmanuel na puntahan ako para itanong lang ang bagay na yon? O sinadya niya para hindi marinig ng assistant niya ang mga pag-uusap nila ng babaeng iyon? Busog pa ako. Ikaw, baka gutom ka na. May pagkain pa sa box. At saka, sino pala yung kausap ni Mayor? Ang sagot ko sa kanya at alok na din ng pagkain, sabay segue na din ang tanong. Si Miss Giovanna. Siya yung pinakamasipag na volunteer. Halos sa lahat ng event, charity, project ni Mayor, laging present yan. Giovanna? Ang ulit ko sa pangalan ng babae, like what the hell yon? Oo, Giovanna Domingo ang name niya. Bakit mo pala natanong? Ang sabi naman sa akin ni Emmanuel na akala niya ay tinatanong ko pero hindi niya alam may naalala lang ako dahil sa lintik na pangalan na iyan. Wala lang, ang sagot ko at tumayo na ako para lumapit sa dalawang tao na masayang nagkikwentuhan. Hi! Ang pagkaway ko pa sa kanilang dalawa para ma-interrupt ko ang usapan nila. Napatigil naman ang dalawa sa pag-uusap. Pero ang kinaiinisan kong babae ay bigla na lang bumeso sa akin nang walang permiso. Like, what the hell is happening? Hello Amara, buti naman bumalik ka na. By the way, I'm Giovanna and isa ako sa mga active volunteers para suportahan ang mga proyekto ng ating mahal na mayor. Anong ating mahal na pinagsasasabi niya? Ako lang ang pwedeng magmahal dyan. At kilala niya ba talaga ako? Nice to meet you too, ang sabi ko naman sa kanya with my napipilitang smiley face at lumipat naman ako ng tingin kay Leon. Magpapaalam lang ako, I need to go. Magpapahatid na lang ako kay Roel. Sabay talikod ko, hindi ko na siya hinayaang makapagsalita pa. Wala akong pakaalam sa kanya, bahala siya sa buhay niya. Wala akong pakaalam sa kanya, bahala siya sa buhay niya. Tutal naman, masaya naman siyang nakikipag-usap kay Giovanna, di magsama sila. Nagpahatid na ako kay Roel. Tutal naman, hindi rin naman ako nito mapipigilan sa pagbabantay sa akin. Di sige, ihatid niya ako sa resto bar ni Ninong Omar. Maaga pa ako ng 1 oras, pero ayos lang yon. Hindi naman iba ang lugar na ito sa akin. Marami akong memories sa lugar na ito. Dito kami palagi nakain ni Mama at Papa. And bukod pa doon, ay naalala ko naman, oo, isa ito sa mga pinupuntahan namin ni Leon dati. Ang concept kasi nito ay talagang family restaurant during the day, pero sa gabi ay nagsiserve na sila ng alcohol drinks. Pumasok na ako sa loob, and as usual, nasunod sa akin si Ruel. Talaga naman, san ka ba nakakita? Napapasok na bilang waitress, server, na may bantay at talagang nakasunod pa talaga sa likuran ko, kaya nilingon ko siya. Pwede ba pare, dumistansya ka naman? Ang utos ko sa kanya. Itinaas naman ni Ruel ang 2 kamay niya na tila tanda ng pagsuko at medyo lumayo na ito sa akin. Nakita ko naman si Ninong Omar pero parang iba ang aura ng mukha nito. Parang alam ko na. Lumapit ako dito at nagmano. So, Ninong Omar? So yung napag-usapan po pala natin nung nakaraan. Nagbabaka sakali pa din ako dahil nararamdaman ko na hindi ako makakapagtrabaho dito. Ano ba naman life na ito? Pati ba naman dito ay hindi pa rin ako seswertihin sa trabaho. At ang malala, hindi pa man ako nakakapagsimula ay ligwak na agad. Inaanak, may babalikan lang ako saglit sa loob ha. Umupo ka muna dyan at babalik ako. Halata ang pag-iwas ni Ninong Omar at hindi ito makatingin ng diretsyo. Mukhang bumebelo muna kaya wala akong nagawa kung hindi sundin ang suggestion niya na umupo muna ako sa isang vacant table. Wala pa namang masyadong tao dahil 4:00 pasado pa lamang ng hapon.
Akma namang uupo si Ruel sa mesa kung saan ako nakapwesto. Sino ang may sabi sa'yo na dito ka umupo? Umalis ka nga dyan. Ang muli ko namang utos kay Ruel. Like seriously, masyadong OA ang pagbabantay niya. Wala namang nagawa si Ruel kung hindi ang lumapit at umupo sa kalapit na lamesa. Lumabas naman ang isang staff at inabutan ako ng maiinom. Walang iba kung hindi ang paborito ko na chocolate milkshake. Obvious talaga na hindi talaga ko tatanggapin ni Ninong Omar. May pagsuhol na agad. Tinanggal ko na ang balot ng straw at inilagay ko na sa baso at sinimula na ang pag-inom nito nang mabawasan naman ng kaunti ang init ng ulo ko. Maya-maya pa ay lumabas na din si Ninong Omar at umupo paharap sa akin. Pinagsaklog pa niya ang dalawa niyang kamay bago ito ipatong sa ibabaw ng lamesa. Ganito kasi yun, inaanak. No need to explain na po, Ninong Omar. Naiintindihan ko po kung hindi ako pwedeng magtrabaho dito. Agad ko nang pinuto lang sasabihin niya dahil halata naman na medyo nahihirapan siya. Nahihiya siguro. Nagpakawala ito ng isang malalim na buntong hininga bago muling nagsalita. Nag-usap kasi kami ni Rose ng mama mo. Ang gusto namin ipaalam sa'yo na pinag-isipan namin mabuti ang bagay na to. Wait, what? Si mama ang kumausap sa kanya, hindi si Leon? Kanina nung nag-aalmusal ay parang okay naman kay mama. Hindi naman pala. Anong oras po kayo nag-usap, Ninong? Ang pag-uusisa ko, since I need more information regarding about this matter. At bala ko pa namang awayin si Leon mamaya. Hindi naman pala siya ang may sala. Mga 10 a.m. siguro kanina. But gusto kong sabihin sa'yo na hindi lang si mama mo ang nag-aalangan na pagtrabuhuin ka dito. I mean ako din. Ang sakit naman nun, Ninong Omar. Kahit hindi rin pala siya kausapin ni mama, ay hindi rin pala ako matatanggap. Inaanak, alam mo naman siguro kung anong klaseng pamilya na ang pinakikisamahan ng mama mo ngayon, di ba? Hindi sila basta-basta at doon ka din nakatira ngayon. Although personal na kilala ko kayo, may pagbabago din sa buhay na kailangan yung tanggapin at harapin. Amara, kabilang na kayo ng mama mo sa mga high-profile person at hindi maganda na magtrabaho ka dito. Well, may point nga naman si Ninong Omar at napansin ko naman si Ruel sa may likuran ko na nag-thumbs up sa akin. Tama nga, isipin mo may bantay pa ako ngayon, part din ng security protocol dahil nasa politics ang pamilya ni Leon. It's okay, Ninong. Don't worry. Ang totoo po kaya ako nagpunta dito para magsabi na hindi na ako dito tutuloy magtrabaho at doon na po ako sa mayor's office mag-work. Tiningnan ko lang talaga kung paano mo i-explain na ayaw mo pala sa akin. Ang pagjo-joke ko na lang na sabi dito para hindi na siya mailang at mahiya. Ikaw talaga, inaanak. Maloko ka pa rin hanggang ngayon. Pinahirapan mo pa si Ninong. Hindi mo sinabi agad. O siya, sige. Pasok na ako sa loob ha, i-enjoy mo na lang yung free chocolate milkshake. At tumayo na nga ito at umalis na sa harapan ko. Tama si Ninong Omar, i-enjoy ko na lang talaga itong chocolate milkshake. Wow, nakaminus ng kasalanan sa akin si Leon ha. Akala ko pa naman, pakana naman niya kung bakit hindi ako tanggap dito. Pero bago tuluyang pumasok sa loob, ay may pahabol pa si Ninong Omar. Okay yan, inaanak. Tulungan mo ang magiging kapatid mo. Holy shit, muntik naman akong masamid sa sinabi ni Ninong at tuluyan na itong pumasok sa loob ng kitchen area. Napaisip tuloy ako sa sinabi ni Ninong. Ito yung problema na sinasabi ko. Hindi pa man nag-uumpisa ang relationship namin ni Leon ay magkapatid na ang tingin sa amin ng mga tao. Habang inuunti-unti ko ang pag-inom ng aking drinks, ay biglang may lalaki na nakatayo sa may harapan ko. Is that you, Amara? Hindi ako agad nakasagot sa kanya. Tila naglo-loading pa ang utak ko at iniisip kung sino siya. Oh my God, hindi ko siya agad nakilala. It's Jeffrey, in short, Jeff. Jeffrey Espinosa, isa sa mga naging classmate ko nung high school. Payatot kasi ito noon, pero ngayon, damn,
Ang lakas ng appeal niya ngayon because of his well-built muscle na makikita sa kanyang braso at nababakas din sa suot niyang fitted shirt and talagang ang laki ng improvement ng looks niya dahil talagang pumogi talaga siya. Ouch naman, hindi mo ako kilala? Ang pabirong sabi niya. Ano ka ba? Siyempre naalala kita, Jeff. Ang sabi ko habang nakasmile. May kasama ka ba? I mean, can I join you? Ang tanong nito sa akin. Wala akong kasama. And yes, please. Sige, umupo ka na. Ang anyaya ko dito. At umupo na nga ito paharap sa akin. Bakit yan lang ang order mo? Anong gusto mo? Sagot ko. Ang alok niya sa akin. Wow, hindi lang siya pumogi. Naging galante na din. Nakakahiya naman sa'yo, pero parang gusto ko ng nachos. Huwag ka nang mahiya para nachos lang eh. At tinawag na nito ang isang server para umorder. Napansin ko naman si Ruel na pumipindot na sa kanyang cellphone. Mukhang nagre-report na naman sa kanyang amo. Leon POV. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla niya akong iniwan. Gusto ko man siyang sundan kanina nung nagpaalam siya pero hindi ko magawa dahil hindi ako pwedeng basta-basta umalis at nakakompromiso na ako dito. Okay na kami kanina eh, hindi kaya... pwede. Napangiti ako nang maisip na baka nagseselo siya kay Giovanna, kaya bigla niya akong nilayasan. Naka-receive naman ako ng text galing kay Ruel na kinakausap daw nito ngayon ang kanyang ninong Omar. At sure ako na hindi siya makakapagtrabaho doon dahil kinausap ko si Mama Rose bago ako umalis kaninang umaga. Sinabi ko na delikado kung magtatrabaho si Amara sa resto bar dahil nga sa status ng pamilya namin at agad namang iyong naintindihan ni Mama Rose at sinabi pa niya na siya na mismo ang tatawag at kakausap sa ninong Omar nito. Ipinagpatuloy ko naman ang pagkausap sa mga madre na namamahala sa orphanage. Inilibot nila ako sa buong lugar at napansin ko na marami pang kailangang ayusin sa lugar na ito. Don't worry, Mayor. Akong bahala. Madami akong kakilalang pwedeng mag-donate. Ang imporma sa akin ni Giovanna. Thank you, Giovanna. Ang sagot ko naman dito at biglang nag-ring ang cellphone ko. Nagpaalam naman ako dito dahil kailangan kong sagutin ang tawag. Hello po, Mama Rose. Nak, hindi ko makontak si Amara. Paalis kami ng papa mo. May fundraising dinner kaming pupuntahan at baka hindi na kami makauwi. Sa hotel na lang kami magstay dahil baka gabihin kami. Pwede pa kasabi na lang kay Amara? Sige ma. Sasabihin ko po sa kanya. Salamat anak ha. Sige, bye. Aalis na kami. At ibinaba na nito ang tawag. Napangisi naman ako sa sinabi ni Mama Rose. Solo pala namin ni Amara ang bahay mamaya. Pero ang excitement at ngiti ko ay biglang nabura nang mabasa ko ang kadadating lang na text message galing kay Ruel. Pagka-receive ko pa lang ng text ay agad na akong nagmadali para makaalis dito. Isa-isa ko na agad pinasalamatan ang lahat ng taong involved at tumulong para matulungan ang mga bata na nangangailangan at nagpaalam na din ako. Hindi ko nagustuhan ang inireport sa akin ni Ruel. Kailangan makapunta agad ako sa resto bar ng ninong Omar niya. May kasalanan pa siya sa akin. Bigla na lang siyang umalis. Dapat maintindihan niya kung anong trabaho meron ako. Dahil siya ang magiging asawa ko at ina ng mga magiging anak namin. Amara POV. Oh my God, naalala ko yung mga time na yun ah. Grabe, super lap trip talaga si Mr. Rojas. Imagine, natapos yung isang period ng pagtuturo niya sa math nakabukas yung zipper ng pants niya. Nag-uusap at nagtatawanan kami ni Jeff sa mga nakakatawang ganap during our high school days nang may biglang dumating na istorbo. Kinuha pa nito ang isang upuan sa kalapit na mesa at pumagitna ng upo sa pagitan ng pwesto namin ni Jeff. Lumingon ito sa akin at sinabing, "Hello sweetie, there's been an emergency. We need to go home immediately." Ano naman kayang pinagsasasabi nito? Clearly,
sinasabotahe niya ang pag-uusap namin ni Jeff. Pagkatapos niyang sabihin sa akin iyon, ay si Jeff naman ang nilingon niya. Nice to meet you. I'm Dami. Magandang gabi, Mayor. Pasensya na kung napatagal ang kwentuhan namin. Sige na, Amara. Aalis na din ako. Chat-chat na lang tayo ha. Hindi na pinatapos ni Jeff ang sasabihin pa sana ni Leon. Obvious naman, nakilala na siya. Talagang magpapakilala pa. Halatang gusto lang magyabang. Tumayo na si Jeff at diretsyong pumunta sa may cashier para magbayad bago umalis. At sa isang iglap, nawala na si Jeff sa paningin naming dalawa. Alam mo, ang bastos mo din ano, kita mo nag-uusap pa kami? Pero ang demonyo para walang narinig. Tumayo na ito at niyaya na akong umalis sa lugar na ito. Tara, umuwi na tayo. Clearly, sa tono ng boses ay inuutusan niya ako. Hindi naman ako tumayo, bagkus ay kumuha ko ng isang nachos at kinain niyon. Sinadya kong lakasan ng pagnguya ko at nagkunwari na hindi ko siya naririnig at nakikita. Ngumisi ito at sinabing, sa ayaw at sa gusto mo, iuuwi kita. Hinawakan niya ang aking bewang at iginiya niya ako para mapatayo at mapalakad ako hanggang sa makalabas na kami ng resto bar. My goodness, this man, ayaw talagang magpatalo. Nasa tapat na kami ng sasakyan niya at nang makita ko na wala naman tao sa paligid, ay agad ko siyang itinulak. Walang hiya ka? Anong trip mo at ipinahiya mo pa ako sa harapan ni Jeff? Ipinahiya? Nahihiya ka sa lalaking yon? Yung ginawa mo sa akin kanina na pang-iwan sa akin, hindi ka ba nahihiya? Sinasabi ko sa iyo, Amara, sumakay ka na. Ang maotoridad na utos niya. Kahit inis na inis ako sa kanya, ay sumunod na lamang ako dahil kilalang-kilala ko na siya. Kahit ayaw ko, ay pipilitin niya ako. Pabalibag kong isinarado ang pintuan ng sasakyan bago sumandal at pumikit saglit dahil gusto kong ma-relax para mawala ang inis ko sa kanya. Kahit nakapikit ako, ay nararamdaman ko naman ang ginawa niyang pagkabit ng seatbelt ko. Pero hindi niya ako madadaan sa paganyan-ganyan dahil naiinis talaga ako. Tahimik lang kami sa loob ng sasakyan, walang nagsasalita at bakas ang parehong inis sa aming mga mukha. Para matanggal ang inip ko ay kinuha ko ang aking cellphone at nagulat ako dahil ang daming missed call ni Mama na hindi ko nasagot. Naka-silent pala yung phone ko. Kaya agad kong idinayal ang number niya pero wala, hindi matawagan. Naalala ko yung sinabi ni Leon kanina, may emergency daw at kailangan namin agad na umuwi na hindi ko naman agad pinaniwalaan dahil akala ko ay gawa-gawa lang niya iyon. Leon, anong nangyari kay Mama? Hindi ko siya matawagan. Ang sabi ko sa tabi ko na kahit ayaw ko siyang kausapin ay no choice ako. Kailangan kong iisang tabi ang pride ko dahil kinakabahan ako. Baka may nangyari talagang hindi maganda kay Mama. Sa wakas kinausap mo din ako. Ang sagot nito sa akin. Feeling ko ma-heart attack na ako sa bilis ng tibok ng puso ko. Pero ang lalaking ito ay pa-chill-chill lang. Pero wait, seryoso ang mukha niya nang sinagot niya ako. Hindi naman niya ako nginisian, so it means baka may nangyari nga na hindi maganda. Lalo tuloy akong kinabahan. Please, sabihin mo sa akin, nasan si Mama? May nangyari ba? Ang pakiusap ko sa kanya, nasagutin ang tanong ko. Sweetie, huwag kang magulo, nagdadrive ako. Later sa house mo na lang malalaman ang sagot sa tanong mo. Holy shit, this is bad. Ayaw niyang sabihin ano kayang nangyari kay Mama.